eto na ang update. May follow-up si Radyo Reporter, RH Reporter. Parang kumakabila ka na naman. Parang kinakabahan ako sa iyo. Parang nagpaparamdam si Edniel. Ang ating RH52. Ayan matindi ang report niya. Commander at 14 na pulis na inireklamo ng rape, sinibak na. RH52 Edniel Parosa. Kami na Edniel! Nirelieve muna sa pwesto, Jerry Anthony, itong commander ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG Special Operations Unit SOU sa buong Calabarzon Region. Kinumpirma ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na dahil ito sa command responsibility, kasunod ng umano'y panggagahasa at panloloob ng ilang niyang tauhan sa bahay ng isang grade 9 student sa Bacoor, Cavite. Kapatid na may ranggong police colonel, itong turang opisyal na kasamang nasibak habang iniimbestigahan itong kaso. Ayun din, relieve syempre itong 14 na suspect, kabilang na itong 8 na aresto at nasa kustudiya ng Bacoor PNP, maging yung 6 pang at large. Sa mga unang nahuli, kasama rito ang mismong team leader na may ranggong police lieutenant. Si Teniente. So, mismo sila ng Cap Vicente Tilim sa Calamba, Laguna, dinampot ng sariling mga kabaro wala sa Bacoor Police. Kahapon ng madaling araw, makarang isumbong ng pamilya ng biktima itong krimeng nangyari Sabado ng umaga. Nabawi ng otoridad ang isang dilaw na motorsiklo, Mio I-125 at iPhone 13 na pag-aari ng biktima. Bukod pa sa mga nakumpiskang baril at mga bala, higit kalahating milyong pisong halaga na hinalang sa bubo at 2 piraso ng plaka na may parang numero. GD 944 sa pag-aaral nitong mga suspect. Batay sa reports ay pinasok at ilibas umano ng mga pulis itong bahay ng 18 anyos na online seller at hinahanap ang kanyang nobyong sakot daw sa illegal na droga. Ayun. Tinangka pa raw kunin itong so ang target pala, Edniel, ang target pala talaga ay yung nobyo. Yun ang gumagamit yung ng boyfriend. yun ang drugs. Involved sa drugs. Boyfriend daw. Allegedly ang target ng Okay. mga pulis. Pero nung hindi nila makita itong si boyfriend, isa doon o ilan doon sa 14 ang nagsuggest na kunin na lamang itong dakpin na lamang itong babae, yung pinaka-biktima. May ilan doon ang nagsabi na gagalawin na lamang itong biktima at siya ngang ginawa doon mismo sa nasabing bahay. Grabe, Ginalaw Edniel, ang report ba ng Bacoor City Police, itong biktima ay talagang nagalaw? Meron bang na-rape ba siya ng isang pulis o ng maraming pulis? Yan ay lalabas pa doon sa mga further reports, pero batay doon nakatunying at kajere sa isa na statement ng victim ay pinag-perform pa siya pasintabi doon sa sa mga nakikinig sa atin, mga nag-aagaan allegedly ng oral act ang pina-perform sa kanya at yung mga sumunod na activities ay mabibigyang linaw pa lamang doon sa mga susunod sigurong report. Pero yan ay statement. Kung totoo yan, matindi yan. Kung totoo, ito'y matindi nga ito at ito'y kwento ng biktima. Nandoon din sa loob ng bahay yung kanyang grandparents. Nung mangyari yun? Sus Mario Joseph. Nung mangyari insidente, pero safe naman daw si Lola sapagkat nandoon sa ibang bahagi ng bahay. At nung nakita na lamang nila ay ito na nga, traumatized na nga yung apo. At bago nga naisumbong itong insidente. At gagati naman kinabukasan, Sunday morning kahapon, ay nakuha rin agad itong 8 sa 14 na suspect. Naglabas na rin ng reaction at statement ang Camp Crame sa pangunan ni Acting Chief PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. Iginitang zero tolerance sa kalokohang ito at winarin din ng mga commander sa buong bansa na sila'y malilimtikan din sakaling magkaroon nga ng kapabayaan o lapses sa magritong uri ng insidente. Merong nakumpiska dun sa mga pulis na yan na binanggit ka, mahigit kalahating milyong piso na halaga ng shabu. Ito sa report na pinadala mo sa amin,
86 grams, 2 plastic sachet ng shabu. Ano yun? Yan ba yung ipinantatanim ng mga pulis? O galing dun sa yan bang idineklara ba nilang nakumpiska nila yan sa operation nila? Yan ay hindi pa rin natin alam kung kasama yun doon sa mismong operations, pero kasama yan doon sa naabutan na ng mga arresting officers at kinuha na rin bilang bahagi ng ebidensya. Pero yun ang banggit ni Captain Ying, yan ang unang tanong din ng ating mga kababayan. Ba't nasa kanila yun? Bakit nasa pag-iingat ng SOU unit? Parang ang dating hindi lang baril at bala yung kanilang armas, parang gano'n ang dating armas na nila itong illegal drugs na nasa kanilang pag-iingat, pero yan ay magiging subject pa rin ng investigation. Kasi evidensyang kuha ay kasama doon sa kanilang pag-iingat nung sila'y naabutan sa mismong kampo sa Clampa, Laguna. Kasi kung maayos na pulis yan, kung may nakumpiskang droga, ilalagay sa evidence custodian yan ilalagay, ikuko niyan, isasubmit nila sa evidence custodian at recorded yan. Hindi na hawak-hawak nila yung droga na yan. Para bagang pagka merong operation sila, yun nga, para silang taga-Department of Agriculture na nagtatanim ng ebidensya para lang may batayan yung kanilang pag-aresto. Tapos yun ang unang naisip ng ating mga kababayan. Tsaka hindi naman din kumpiskay ng kanilang mga tropa sa Bacoor City Police kung ito'y properly documented at declared na bahagi na nga nung kanilang initially or prior na nasamsam na mga ebidensya. Pero ito'y may plaka pa may mga plaka pa na sa sasakyan. Kambal plaka. Teka muna, Edniel, yan ba, may mga nagre-react dito kapag karaniwang tao daw kulong ka agad. Nakakulong ba yan? Tapos yan tanggal lang at dismiss lang sa relief suspended lang. Di ba dapat ikulong kaagad yan diyan man lang sa kanila sa kampo? Kulong itong naaresto, yung 8 nahuli. At malamang sa malamang ay kulong din itong mga at large pa kapag naaresto. Pero of course, yung kanilang commander na hindi naman kasama doon sa mismong act at hindi naman din suspect ay relieve lamang doon sa kanyang post. Sa ngayon, ang kanilang pinaka-custody ay sa Bacoor City Police Jail. Itong 8 na naaresto. Nasa Bacoor Police Jail sila. Yung mga pulis na yan. Yes, nasa Bacoor Police Jail sila. Matindi yung mga pulis ng Bacoor dinampot sa Camp Vicente Lim yung mga pulis. Pinasok sa kampo dinala dyan sa Bacoor. Sabi siguro ng mga taga-Cabiting pulis mga taga-Cavite kami dumayo kayo dito pero hindi pa naman kaya kasi parang ang hirap paniwalaan na mga pulis hindi natin sinasabing hindi kaagad totoo at hindi rin naman natin sinasabing totoo, pero parang isang pulis, yung totoong pulis kung ikaw ay totoong pulis, na gawin mo yan, hindi mo inabutan yung subject ng yung operation. Yung babae na lang. Yung babae, tapos pagawin mo ng kung ano-ano, tapos pag nakawan mo pa, ay grabe. Parang kriminal yung kasuklam, masusuklam ang mga tao sa pulis yan. Yung itsura nila, yung pagkakakwento sa itsura nila, katunying ka, Jerry, nakamaskara, may allegedly nakapunit pa. Diba parang kung polis ka, naka-uniforme ka nga. Naka-maskara, nakapunit ka naman na gano'n, tapos gano'n pang pinagagawa, parang gawaing kriminal nga, sabi nga ng ating mga kababayan. Naalala ko tuloy yung vice chairman ng Napolcom, ano pangalan nun? Si Attorney Calinisan. Ayan, Si Attorney Calinisan napaka-sensitive. Meron lang gumamit ng costume na pulis na walang manggas. Galit na galit kayo. Pinatulan nyo pa costume party nga yun Costume party nga, bayaw pag initan nyo yung mga pulis na walang ya, kung sila nga ay gumawa ng kung totoo yung mga aligasyon na yan. At saka ating yung costume party naman na yan, naalala ko rin, hindi naman pulis yung sangkot doon, pa
sana mas matutukan ito ang ating NAPOLCOM at kung sino man doon sa bahagi ng ating AP National Police. Thank you, Edniel. Mula sa Campo Crame, ako si Edniel Barrosa, Laser H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.